Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko at para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panooring buo ang video para buo rin ang kaalaman at ideyang makukuha nyo. At salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong yon sa channel ko. Ang topic natin nung nakaraan ay tungkol sa possible na gross income ng 100, 200 at 500 trays na itlog. At itong flashback na to ay para dun sa mga bago, yung mga newcomer dito sa channel ko at para dun sa mga nagbabalik loob, yung mga bumabalik na dati ko ng mga subscriber. Para sa inyo ito, yung flashback at pagka gusto nyong panoorin yung mga nakaraang topics natin, pwede nyong puntahan yung playlist ko o kaya yung mga video na individual nandyan. Para masundan ninyo itong topic na to, bakit ito yung topic natin ngayon. Topic natin ngayon kasi ay tungkol sa egg retailing business. At ang egg retailing business ay isa ito sa mga choices ng egg business na pwede mong gawin. Kasi 'di ba, may mga choices ako binigay noon at isa dito yung egg retailing. Kung hindi niyo pa alam yung mga choices, balikan niyo yung mga video na nakaraan. Sunod-sunod lang naman, kasunod ng video na to. So para malaman niyo kung ano yung mga choices na yon. At itong egg retailing business ay maliit lang, no? Konti lang ang ibebenta mong itlog dito at meron ka lang maliit na kapital. Ang mga egg retailer ay sila yung mga customer ng mga wholesaler. At pwede rin namang maging customer sila ng mga layer farm na malapit sa kanila kung i-allow ng layer farm na bumili sila doon. Kasi usually ang mga layer farm ay ang customer nila karamihan ay yung mga malakihan ang kinukuha, yung mga assembler, yung mga wholesaler, mga ganyan. At hindi lang iisa ang customer nila. So, kung sisingit ang retailer doon sa layer farm, baka hindi na mapagbigyan kasi nga may mga schedule ang mga wholesaler na bumibili sa kanila. Kaya kung napagbigyan man kayo, swerte nyo, no? Pero usually kung may mga layer farm na pinagbibigyan yung mga retailer, na minsan yung mga retailer naman ay nag-on off, no? So sa peak season hindi na nila pagbibigyan yon kasi puro mga malalaki talaga ang customer nila. So ang mga retailer ay sa wholesaler bibili, yung mga umiikot na nagde-deliver sa mga sari-sari store. Or kung hindi naman dumadaan doon sa area nyo, pwede naman bumili ka doon sa market, yung mga wholesaler doon na may mga maramihang itlog. Huwag kang bibili doon sa kapareho mong retailer. Kung bibili ka sa kapareho mong retailer, kasi sa market, halo-halo na dyan eh. May mga wholesaler, mayroong mga retailer na nagbebenta doon. At kung nagkataon na ang mabilhan mo ay retailer, edi mas mamahal pa ang ibebenta mong itlog doon sa store mo or doon sa mga customer mo. At ang egg retailing business ay P2P yan. Ibig sabihin P2P, no? Person to person. Direct, direct na ikaw yung kumukontak sa kanila, ikaw yung nag-o-offer ng product mo sa kanila, no? So pwedeng sila yung KKK mo, yung mga kakilala, kaklase, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, mga ganon, no? So yun yung mga possible na customer mo. Pero kung nasa sari-sari store ka at nagre-retail ka, lahat ng end user, lahat ng end consumer, sila ay customer mo as long as kailangan nila ng itlog sa umaga, tanghali at gabi. So yun ang buhay ng retailer. At ang capital ng egg retailing business ay maliit lang. Halimbawa kagaya dun sa sari-sari store, di ba, nakikita nyo naman, meron nagbebenta lang ng 2 trays, 3 trays, 5 trays, ganyan, no? Malaki na yung 10 trays or 20 trays kung small sari-sari store. Pero may makikita ka rin ng mga nagre-retail na medyo mas marami, kagaya ng umaabot sila ng hanggang 30 trays, 40, 50 trays, ganyan. Pero yun na yung mga, ang strategy nila ng pagbebenta nila, yung pagre-retail nila ay P2P pa rin, pero sila, nagde-deliver na sila, di ba? Kukontakin nila yung mga kakilala nila, di ba? Kukuha sila ng order, tapos na-deliver nila. Pero retail price ang bigay nila sa kanila kasi nga
syempre naman, hindi na lumakad yung customer nila na para bumili doon sa market o kaya doon sa sari-sari store. Ikaw na, sila na ang naghatid. Sila na yung nag-deliver at sure pa na fresh yung itlog na bibilhin nila sa kanya. Kasi syempre, di ba, pagka doon sa ibang store, may mga na medyo matagal ng stock, ganyan. Mahahalata mo na may medyo matagal ng stock. So, yung iba, karamihan ng mga customer ay gusto nila ng fresh. So, pwede nilang bentahan sila ng retail price. At ang markup ng mga retailer ay medyo mas malaki kaysa sa mga wholesaler, no? Pero yun nga lang, dahil mas maliit ang bilang ng ibinebentang itlog ng retailer, ay ina-expect mo naman na mas maliit ang kikitain niya kaysa dun sa mga wholesaler at saka sa mga layer farmer. Siyempre, hindi naman siya yung source ng itlog kasi. 'Di ba? So, nakadepende ang nakadepende ang presyo ng itlog na bibili niya doon sa wholesaler kung magkano ang bigay nila sa kanya. Ganon. At sila naman, dahil retail price, no, ang markup nila minsan umaabot yan sa 20 pesos at hanggang 30 pesos, ganyan. Pero kung kukumpitin mo naman ang income nila, syempre, mas maliit kasi mas makukunti yung binebenta. Unless na madiskarte silang mga retailer, syempre, mapapalaki nila yung kita nila. At dun sa capital, no, ang capital, syempre, kung 2 trays lang, kahit na lang, 400, magkano yung average selling price ngayon sa wholesale price yun, 235. Kasi pag sa wholesale mo nabibilhin yung itlog, ay 220, 230, 240, at 250, small, medium, large, extra large respectively. So, ang magiging average na wholesale price nun ay 235 pesos. So, kung halimbawa, 235, o di 2 tray lang yung binibenta niya, edi 470 yun ang puhunan niya. Pero, pwede rin na mas malaki ang magiging capital kung mas maraming trays of egg ang ibebenta ng isang retailer. Halimbawa, doon sa 50 trays, di ba? Pag 50 trays ang gusto mong ibenta, edi 235 times 50 trays equals 11,750. Di ba? So, i-compare mo yung capital din doon sa wholesaler, mas maliit pa talaga ang capital ng retailer. At kung minsan, meron yung mga, kahit wala silang puhunan at may kakilala silang wholesaler, kakilala ha, yung mga kakilalang wholesaler, no, ay pinagbibigyan yung mga kakilala nila na retailer na kumuha ng itlog sa kanila. Tapos pag nabenta na nila, ibibigay yung bayad, then kukuha sila ulit, ganon. Pero, reminder, risky yon. Take note ha, risky yon. Kahit nakakilala mo, mahirap pa din, no? Kaya mas pinakamaganda talaga magkaroon ka ng sarili mong capital para wala kang iisipin, di ba? At pagka sa retailing business, no, wag mo nang ipautang kasi nga kakaunti ang ibebenta mo tapos papautang mo. Di syempre hindi iikot yung capital mo. So yun yung mga tips na pwede kong ibigay sa egg retailing business at saka tungkol dun sa capital. So tandaan natin na ang pagbebenta ng itlog ay kailangan meron ka ding passion. Syempre, di ba? Wag yung gusto mong mag-egg retailing ako. Sasabihin mo. Pero, hindi mo alam i-move yung itlog na binili mo para ibenta. So, gamitin mo ang KKK, no? At basta diskartehan mo. Depende na sa'yo kung mag-uumpisa ka na parang egg retailer ka lang, then next is gagawin mo na yung pag-wholesale, bahala ka. Basta, yan ang tungkol sa egg retailing business. At sana nagkaroon kayo ng idea at na-inspire dito sa video ito. Sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. Siyempre, salamat sa mga nag-share ng video ko at saka mga nagla-like, nagko-comment. Sana pagpalain tayong lahat.